Yo, it's Engineer Andrew again and ito ang Kwentong Indyinero. So episode 10 na tayo. Imagine, naka-episode 10 tayo. No? So ngayon, pag-uusapan natin is about sa trending ngayon na flood control projects, yung anomalya, madumi, as they say, and yung controversial na issue ng flood control. So kasama natin ngayon, dalawang malulupit na engineer na aspiring content creators din, pero on their own respective fields, they are hardworking, expert, at nakakatuwa na meron na akong kasamang mga ganun tao. So, si Engineer Joey and si Engineer Jaime. Thank you, Idol, sa magandang imbitasyon mo sa amin. Saludo kami sa iyo. Ay, salamat. Thank you, Engineer Andrew sa pag-invite sa podcast na ito. Isang karangalan para makasama rito. Okay, thank you. Actually, meron naman, siguro may mga 200 na makakakita sa atin dito. So, magiging million gusto, Idol. Maniwala ka lang. Pwede nyo i-promote yung mga channel nyo. So, ipa-flash ko yung mga social media platforms nyo. So, sa mga viewers, sa mga followers, ito yung social media platforms nila. Paki-follow sila and paki-supportahan. Matututuri kayo sa kanila and mas marami, mas maganda. Ngayon, kwentuhan muna tayo. Ano ba ang usual na ginagawa ni Engineer Joey at ni Engineer Jaime? So, saan tayo nagwo-work, mga engineers? Sir, ako naman is a project engineer of a 4-story building sa loob ng PMA. And nasa company ako na quadruple A. Ngayon is ang work ko doon is project engineer who handles civil works, architectural works, and MEPS. Kasi may isa akong nag-iisang senior mechanical engineer. Alam niyo naman yung mga sir. Nag-iisang mechanical engineer lang. So sa Baguio, nakatapos na ako ng 2 project, Land Bank Corporate and then GSIS, and then ito na yung last na inaano ko ngayon. So yun lang, syempre as a engineer, civil engineer o project engineer, minomonitor ko yung site number 1. Tapos yung accomplishment din, and yung quality, and then yung safety din ng site. And then yun tapos lang, yung lagay. Wala, malinis tayo magpatrabaho, sir. Ayoko nang yung lagay sa'yo. Yung lagay sa'yo. Kasi yung lagay sa'yo, hindi ka naman maglalagay, engineer ka di ba? Yun na nga yung delikado, yung malinis magtrabaho para si Sixth Thread. Yung monitoring mo ng na-disregard mo na lagay. Siyempre, ayaw natin nun. Marami dalang ganyan. Actually, may experience na ako, subcontractor namin ng aluminum and glass. Sinasabi niya na tumanggap daw ako ng 100,000 para lang pirmahan daw yung sabi ko kahit mag-checkan ng bank statements or screenshots, wala naman siya napakita. Parang gano'n. Yun lang, share ko lang. Di ba? So wala silang na incident report ako, na-issue ako sa company, talagang pero wala naman sila nakita. Anong motive niya? Tingin mo, anong motive niya, Engineer Joey? Anong motive niya? Yun, sir, siguro. Kasi ang motive kasi niya, meron kasi, syempre, pag contractor ka, merong mga retention, ganyan, retention policy. Kapag yun. Diba? Parang alam mo na, parang Engineer Andrew, di ba? Ayoko yung quality of work, pero gusto nila pirmahan ko na daw. Isabihin ko ng okay na hindi nga po pwede. Kasi number 1 yan, babalikan kami ng client. Kaya sabi ko, engineer ka pa. Engineer ka pa yan. Yan yung mga gano'n yan. Lumalaban pa tayo. sabi ng manager ko, pag talaga minalaman talaga ako, sabi niya, I swear to God, tatanggalin talaga kita. Sige sir, ako. Sabi, kahit magbulat-latan tayo lahat ng papel, ako malinis sa well-documented lahat yan. Then, hanggang ngayon, sir, tumagal na ulit. Nawala na yung issue. Diba? Pero delikado. Pero nakalipat ka na rin. Nakalipat ka na rin. Boss mo ba yan? Boss mo? Yung manager ko po. Hindi, lang. Lambing lang naman niya sa akin. At saka may tiwala naman siya sa akin, sir. Kaya, kumbaga, inano lang niya. Siyempre, may tiwala siya, tapos ganun pala yung ginagawa ko, di ba? Kaya ganun, sir. Yun lang. Ikaw, sir, Jaime, Engineer Jaime. Anong pinagkakabalahan natin ngayon? Sa akin, Sir Andrew, bale,
private project syempre. Ang work natin is tawag dito, hindi tayo nag-DPWH pero marami tayong kasama na nanggaling sa DPWH, yung mga nakasalamuhan natin mga project manager, project in charge, project engineer, marami. Kahit kwentuhan lang sa inuman, alam na eh. Yung project ko, usually talaga, project ng mga corporate, yung mga AAA, quadruple A, usually. Pero nung huli na, dahil nga nagkaroon ng problema, naging imbalance, economical crisis talaga sa mga malalaking corporate company, napilitan tayo mag mid-level company, mga single A, B, even B, pinasok ko para lang maiwas ako dun sa mga AAA. Kasi ang dami ngayon, project mo, hindi ko alam kung masasabi mo pang project. So, inumpisa mo agad ng mainit. Para ganahan agad sila. Para pa lang tayong diesel na pinapainit makina pero humarangkada agad si Engineer Jaime pero sasabayan natin yan. Agad. So, ngayon, diretso na natin. Sagarin muna. Ano sa tingin mo ang root cause ng flood control project? Katulad ng sinabi ni Engineer Joey, napakahirap pagka ikaw ay siguro 3 years, 4 years ka pa lang sa construction. Mahirap makisabay. Andun masusubo ka kung intro lang muna ito ng mindset ng mga engineer. Kaya bago tayo magpasok dun sa sinasabi natin na dahilan. Kasi yung mga engineer, point of view natin, professional tayo eh. So, professional ka, susubukin ka ng taon para masabi mo na totoo ka pa sa profession mo. Marami na totoo pero ewan ko sa pagkikisama kailangan eh. Hindi ko na masabi, sistema na kasi ng pinakadahilan kasi niyan is sistema ng gobyerno. So, sistema na rin siya ng private project. 'Di ba? Kapag sinabi kasing system, kahit pasabihin mo na ayaw mo, lilipat ka. Ngayon, saan ka lilipat? Ganon din yung lilipatan mo. Diba? All in all, hindi lang pera ang pinag-uusapan yung mismong majority na mindset ng tao sa Pilipinas. Yung mga professional mismo na ihirapan sa mga boss na mostly kasi ng boss natin business owner, hindi naman engineer kung tutuusin. So they value business rather than integrity ng mga projects, no? Pero hindi naman lahat, kaya lang as you say, as you stated, majority is ganoon and yun ay nagiging trend, kumbaga. Yes. Ngayon, kung i-relate natin siya, so ganoon din ang nangyari, malakihan lang at nagkatulong na nasa gobyerno, as you say. Okay. Ikaw, Engineer Joey, anong masasabi mo? In your own opinion. Opinion lang naman tayo dito. Actually, kwentuhan lang tayo dito. Para sa mga viewers, hindi ito official statement, hindi ito isang official platform ng ano man. Ito ay kwentong inhinyero lang. Para lang kaming nasa isang tambayan or sa isang kainan, nanananghalian kami. And napapag-usapan lang naman namin to. So, Engineer Joey, ano yung take mo tungkol dito? Pwede ba nating sir, kung ang tawag dito yung sabihin ko na agad na corruption. Pero pwede mo na may cut to, sir, di ba? Kasi yun talagang opinion ko talaga, sir eh. Lahat tayo. Talaga agad yun eh. Hindi. Ikakat ko to. Pero for me lang, for example, sa akin lang, sir, no, as kunyari ako na as part of that project, for example lang. So, siguro meron na rin yung parang sinabi ni Engineer Jaime na yung with regard sa monitoring na rin siguro ng project. Tapos syempre yung auditing din ng mga finances na ginagamit, sir. Parang ganon. Kaya compromise siya no? Ayun ang parang compromise na may something hindi ko alam kung sino or hindi natin alam kung sino pero may something behind that
siguro marami sila. Tingnan natin, actually, siguro i-focus natin is yung sa engineering part, and I mean, yung related sa profession natin. I mean, kung ito ay outside sa profession natin, siguro hayaan na lang natin, for example, sa gobyerno. Pero at least as engineers perspective, ano yung nakikita niyong fault? Ako naman, ang nakikita ko is, yun nga, sa sobrang lakas ng impluwensya ng kung sino man, is, di ba, hindi makapag-perform ng maayos yung mga engineers. Yeah. Ay, alam mo yun, kasi ganun aminin natin at hindi, maraming nagsasabi, gaya nga na sinabi ni Engineer Jaime, marami siyang kakilala na nagsasabi na kailangan sumunod ka sa Agos or umalis ka, di ba? Maraming testimonies na ganyan, hindi na lang natin papangalanan, pero yun talaga yung sinasabi nila. And as an engineer, pero, nakakalungkot, pero alam mo yun, pero paano yun, sir? So, ganun na lang tayo palagi. For example, ako, syempre, as a rookie engineer, bata pa lang ako, sir. Tapos nagkaroon ako ng boss na gano'n. Ano pong pwede niyong bigay na advice kung sakali sa akin? Sa akin, nilipat ako ng trabaho. Yun ang advice ko. Sir, di ba? Yun ang advice ko. Paano kung gano'n din yung sa next na work? Di hanapin mo yung the best na company para sa'yo. Try mo kay Sunlight ba yun? Merong religious company na construction company. Hindi ko masabi. Pero doon, legit. Ayos din yan. Pero, paano ba? Kung ako personally, yun lang kasi ang magagawa natin. Wala tayong control sa business natin. Tsaka sabi mo as a young engineer, di ba, there's a lot of potential na meron ka, pero potential pa lang siya, di ba? Hindi pa siya yung talagang pwede mong gamitin. The best thing is na nakikita mo na yung tama at mali. Sa una, learn from it as much as possible. Kung kaya mong tiisin, pero alam mo yun, natututo ka, and at the end of the day, kailangan mong kumita para sa mga nakadepende sa'yo, di ba? Pero alam mo yun, kung kaya mong magtrabaho doon na hindi ka involved doon sa madumi na part, tiisin mo. Pero kung kaya mo namang umalis hanggang sa makahanap ka ng the best company, is gawin mo yun. Pero again, worst case, wala kang mahanap na company and kailangan mong magstay doon. Magstay ka up to the point na meron ka ng bosses, credible engineer ka na, at yan, kagaya ng platform natin, may platform na tayo na kaya nating i-promote or i-advocate na hindi dapat ganun yung mga engineers. Kasi nadadamay tayo actually, kaya naman natin ginagawa to, nadadamay tayo pag sinabing civil engineer, flood control. Ayun yung trend ngayon. Civil engineer yan, flood control. Civil engineer yan, magnanakaw. Sinasabi ng iba, hindi yun sa akin. Masakit mang isipin, hindi man totoo. Or as of now, hindi pa napapatunayan na totoo. Pero yung mga tao, yun na yung sinasabi. Lalo yung mga foreman na nangunguha ng projects, o hindi ko naman minamasama yung mga foreman, pero talagang may nagte-take advantage talaga ng issue para makapang-sales talk na huwag ka nang pumunta sa engineer, huwag ka nang kumuha ng engineer kasi magnanakaw. Yun yung sinasabi nila. Sama na natin yung mga kaibigan nating architect. Kaibigan naman natin sila kaibigan naman. Tsaka hindi naman lahat. Pero meron, di ba? Yun kaya naman natin ginagawa to para doon. So, yun, siguro mag-focus tayo. Ngayon, medyo pahapyaw lang kung anong nangyari. Yun na nga, siguro dahil may influence ng kung sino na after sa business, after sa pagkuha ng pera, more than delivering the intent ng project, kaya nagkaganyan, nagkanda buhol-buhol na. So, dito tayo mag-focus as an engineer or as a content creator na nagtuturo at nag-share ng knowledge. Sa tingin nyo, anong dapat gawin? Dalawang part. Anong dapat gawin para ma-address yung issue or para, sabihin natin, structure ng isang project. Basically, itong ganito is non-conformance, di ba? It's non-conformance. Dahil non-conformance yung mga flood control projects, in your own opinion, anong kailangan natin gawin para maitama or the corrective action for it? And anong kailangan natin gawin para ma-prevent or maiwasan ang reoccurrence ng problemang to? Ayun, sa ngayon,
sa akin, tingin ko katulad nito, ang way ko is mag-share ngayon dito dahil hindi naman ako mayor, hindi naman ako president. Wala tayong magagawa sa political pero advice meron tayo. Sa akin, yung pagiging ano ba talaga yung pinaka ko? Siyempre, yung sa tawag dito, kampihan, yung takipan, di ba? Yung takipan na yon, ano ba ang kulang doon? Transparency. Parang sa atin, sa private project kasi, may mga third party tayo. Napakahirap magkaroon ng patong or kaya naman ay yung mga corruption dahil may mga third party. May mga nag-check. Sa government kasi, halos lahat na sa kanila, hiwalay lang ang contractor. Pangalawa, kapag sinearch mo yung DPWH nila, yung website nila, yung mga uploaded documents, hindi naman kompleto. Sample, kapag nagka-issue, burado agad sa website nila. Bakit ganon? Yung design nila, kung titingnan mo, napakaganda ng mga design. Isipin mo, 2-story school building. Pero ang tataas ng mga ang tataas ng mga embedded niyan sa ilalim sa lupa, 'di ba? Ang kakapal ng mga footing. Ang ganda ng design, pero pag sa actual, hindi ko alam kung bakit gano'n ang nangyayari. Sa atin, idea lang nakukurap. Yes, malaki ang chance na corrupt siya. Kung 30% na lang, sabihin natin 60% sa lahat ng mga corrupt, kasama na congressman, kasama hindi naman sa pagsabi, pero yun yung naririnig ko, ewan ko kung totoo. Sabihin na natin 30% na lang sa contractor. Doon na papasok yung mga tinatawag nating diskarte. Yung mga shortcut method, yung mga poor workmanship, kaya nga karamihan ng foreman sa Pilipinas, di naman sa pagsasabi, napipilitan din dumiskarte. Kahit naman hindi pasok sa engineering standard. Yun ang totoo. So, para lang masatisfy or matapos yung project at a very concise or compressed budget, ginagawa nung mga contractors yung magagawa nila. Kaya lang, nag-gamble din sila, di ba? Pangalawa, may add ko na rin, singit ko na lang din. Pasensya na, singit ko muna. Bale, yung power ng mga engineer din at ng mga public community. Sample, tayo, engineer. Kapag nagsalita tayo, magpangalan lang tayo ng isang politiko, anytime pwede tayong patimbog. Pangit ang term, pero totoo yun, engineer. Marami pwedeng masilip sa atin dahil kunyari, yung may-ari ng company, boss natin, kakilala nung politiko, sabihin natin. Ngayon, hanapan tayo ng butas ngayon, ititempt tayo, susuhulan tayo, or ganito, ganyan. Kumagat ka ngayon, gipit na gipit ka. Anytime, pwede kang, madali ka lang kasi wala kang power wala tayong protection sa mga ganyan Priority natin siguro yung protection sa mga engineer at lalo doon sa mga common people. Sample, may project sa isang lugar, dyan sa mga barangay, pwedeng gawin nila dyan, bigyan ng power yung mga common people, mag-update, tumawag, meron tayong hotline sa mga, natin, maging transparent tayo, ilabas natin sa publiko kung ano yung mga project na ongoing sa isang lugar. Sabi nga ni Vico Soto, hindi niya nga alam na may project dun sa barangay nila o sa sakop nila Yun lang sa akin. Kaya nga, so, pero, sige, ikaw pero ang naman dyan, engineer, kasi kahit naman maging transparent yung maging project, paano pag yung salog pa rin ng sistema? For example, tayo, usually kasi yung ginagawa ng mga nasa gobyerno, sa DPWH, for example, sa mga rebars na ginagamit, pag testing, usually, alam mo naman yung ibang mga contractor yan, puro substandard na yung ginagamit. Tapos pag pinapatest, para lang pumasa na o may suhol na naman, parang ganyan. Correct, ayun na. So, malalaman pa ba nila yung Yun na yung ipapublic nila, yung mga documents. Kasi meron tayong BOQ. Ganon. So, makikita natin sa actual. Ito sabi dun sa DPWH website, grade 60. Pero bakit ang kulay ng rebar kulay asul? Meron ba?
Dapat pati yung engineer, pati yung video dapat na nagte-test dapat i-transparent din. Yan. Ganun dapat ka-transparent. Dapat kasi sa private company, din yan eh. Ganun din naman yung structure niyan eh. As business, merong contractor, merong client, may taga-supervise, may consultant. In some cases, magkasama na yung project management tsaka yung consultancy, pero sa malalaking projects, magkahiwalay yan. Ang problema kasi is potentially DPWH is compromised, diba? Potentially din the contractor is compromised. Ngayon kung may third party na alam mo yun, ang intention talaga is to ensure the benefit of government projects, dapat mahuhuli yan eh. Kasi by default DPWH yung naghahanap ng way para mapanatili na maayos yung construction. Kaya lang, what if they're compromised, di ba? Sa mga company, meron tayong mga auditing na ginagawa. May hiwalay talaga na auditing team, which is dapat meron. Actually, alam ko meron, di ba? Napag-usapan din natin yun sa natin, di ba? Sa group natin na meron. Kaya lang, compromised din. Pagtapos na, compromise na. Hindi, may nagsabi na may periodic auditing tsaka inspections ng mga district office ng DPWH pero nakatimbre. Sabi lang sa atin kasi yung audit nila, may nabalitaan ako doon sa pag-audit niya. Yung may mga project niya na wala namang building permit. Government project pero walang building permit. Paano nangyari? Diba? Ayun siya. Gagaling, nakakalusot. On our part, mahirap di ba? Dahil baka gamitin against us. Kaya lang, ang hirap. Tayo mga civil engineers, lalo pag may malasakit ka, di ba? Sa natin, pangalan nito, sa industry natin and sa bansa natin, di ba? Kasi mahirap dyan, nagtatago yung iba dun sa salitang, huwag niyo siraan yung kapwa niyo. Anong gagawin natin? Nakikita natin na potentially may mali. Hindi pa siya napapatunayan, wala pang solid at concrete evidence, pero pa lang siya, medyo malakas yung chance, pero hindi pa siya napapatunayan na mali. At going back sa point, anong gagawin natin as an engineer na nakikita yung mali? So tatahimik na lang ba tayo dahil ka-profession natin yun and delikado? Or 'di ba? Marami magulo actually magulo talaga yung government. I mean yung pagiging public servant magulo eh. Kaya hindi ako nag-consel, hindi joke. About sa politics naman, isingit ko na lang out of sa engineering profession. Pero yung politics kasi nung nire-review ko yung qualification ng mga politiko, isipin mo, until now, hindi pa rin nila nababago yung qualification ng pagiging presidente. Sa qualification, sa Philippine Constitution. Yes, kasama na natin yung ibaba. Sample na lang natin yung sa presidente. No read, hindi ganun kataas ang... Okay, di ba? Wala as in, hindi eligible. Samantalang, kung iisipin mo, bakit ba na-approve dati yun? Nung time, wala pa naman na maraming professional noon. Ngayon, limpak-limpak na ang mga professional, lalo na yung mga lawyer natin, even engineers, architect, dapat yan lahat masubukan eh. 'Di ba? Dapat kung sasalain, I mean siguro dapat bago ka maging public servant, nandoon na tayo sa meron kang sarili mong profession, pero dapat merong units ng pero hindi eh. I mean kasama na yung kasama na yung part na isasalain sila, i-screening sila, kasama na yung eligibility mo, pati yung moral mo, pati yung references, 'di ba? Pero naisip ko kasi, actually, sorry engineer, ang sasabihin ko sana kasi, yung unang sasabihin ko, dapat, for example, professional ka, at the same time, meron kang units or course sa political science para maging credible ko. Kaya lang, naalala ko bigla, sa college natin, meron tayong subject na political science. Yes, meron tayo nun. So now, babaguhin ko yung conclusion ko na dapat para maging public servant ka, kailangan ikaw ay well-educated at meron kang units ng political science para alam mo
at least Yeah. meron kang background sa political science. Or much better, after mo Mag-lawyer ka. mag-engineering, mag-lawyer ka or kahit political science lang para may idea ka, di ba? Or ewan ko Ito pa, yung public servant natin, di ba? Ay isipin mo meron nagiging presidente or sabihin nating mababang opisyal, even wala silang background maglingkod sa publiko. Dapat before siguro meron tayong units nga sinasabi mo, di ba? units. Dapat mag-umpisa sa barangay or sa mayor. Yeah. May Yan dapat. certain qualification, hindi yung Jump sorry sa agad mga sa ano. not to take away from the art celebrities na, di ba? Artista ako, action star. Never ako nakialam sa politika, tatakbo ako ng presidente. Para si Robin yan, hindi naman si Robin yan. Tingin ko naman hindi lang tayo ang nakakaisip Diba? niyan eh. Siguro marami nang pinatahimik. Hindi, totoo lang. Mga siguro pwede ka muna sa mga mabababa pero dahil may pera ako, nagkapera ako bigla pwede. Doon ko na appreciate si Pacquiao, di ba? Yung iba minamalit si Pacquiao, pero si Pacquiao nag-aral ng political science para maging credible siya na public servant. Tsaka, siguro muna siya, congressman muna si Pacquiao, kaya mas mababang posisyon lang. Pero maganda na si Pacquiao. Di ba? Magdaan muna siya doon sa, kasi mahirap yung hindi niya alam yung sa pinakababa eh. Hindi, nag-senate na siya eh. Okay lang yun. Kumbaga, nag-senate na siya eh. Pero, kumbaga, I mean, kung base sa explanation na or sa topic natin ngayon na lumayo na sa dapat na topic, dapat mag-umpisa na. Pero kumbaga, nagsenado na siya, natanggap siya, natuto naman siya kasi Pulsay, graduate. And tawag dito, dapat nag-vice president muna siya eh. Ewan ko ba? Anyway, ako, medyo hilaw pa lang si Pacquiao pero yung yung pat niya sa yung pat niya sa alam natin na malinis ang intensyon niya. Oo, kasi galing sa hirap. Mayaman na, 'di ba? Alam na natin saan galing yaman niya. And atleta, made self-discipline. Ano ba yan? Ba't naging politics tayo dito? Balik na tayo sa engineering. Sir Andrew, may question ako. Kasi since sa ating tatlo, ikaw yung may mas malawak na experience, mas matagal na sa experience, Kung ikaw yung mabigyan ng sir, ng parang authorized o power para ayusin ng sistema dito sa Pilipinas. Example lang sir Siyempre hindi lang yung yung sa system sa loob ng mga gobyerno, pero yung din yung mga paano mo yung quality ng mga trabaho. As of now or yung sistema ba or yung sa standard nung implementation? Standard of implementation, sir. Okay. As of now. Okay, so disclaim lang natin na ito answer your question at hindi ko sinasabi na pangit or mababang standard ng Pilipinas o ng DPWH pagdating sa acceptance. Palagi kong sinasabi yan kahit halongkatin niyo lahat ng vlogs ko, palagi kong sinasabi na ang Pilipinas ay mataas ang standard pagdating sa education system, sa code natin, tsaka yung kung paano yung designing natin, napakalalim niyan at napaka-competitive niyan. Kaya nga sa abroad, maraming Pilipino na na magaganda ang karir kasi yung training natin or yung way kung paano tayo hinubog para maging professional is maganda. Nagkakatalo lang yan sa implementation. I mean, implementation maganda rin. Yung mga execution, yung plano, yung kakayahan ng contractors to execute is maganda rin. Nagkakatalo yan sa paghuli ng mga malpractitioners. Doon nagkaka-compromise ang Pilipinas eh. Wala tayong proper agencies na, alam mo yon na nakafocus sa mga malpractitioners. For example, labas tayo ng konti sa mga construction na walang engineer at walang architect. Naki-foreman lang. Oo. 'Di ba? Tsaka, dapat may implementing body or merong parang sabihin natin police kasi dito sa sa Dubai 'di ba? Building permit and designs and all. Merong periodical dito, may mga inspector talaga ang munisipyo na nagche-check, umiikot sa iba't ibang area ng Dubai na nagbe-verify nung compliance nung construction. Lahat ng slab namin dito chine-check ng munisipyo kung tama ba yung design. Yung columns, hindi na nila chine-check pero hinihingi nila sa amin yung cube test report ng mga columns na dapat ay pasado galing sa mga accredited
testing centers. Hindi pwede yung putyo-putyo lang na sa testing centers. So kapag nagpunta sa inspector, i-check niya yung mga columns, asan yung test report, asan yung mga documents. So kapag okay na yun, tsaka niya i-check yung slab. Kapag check niya yung slab, nasa tablet lang yun. Nasa tablet lang yun. Nandun yung plano namin, nandun yung mga details. Maglalagay lang siya ng comment, tapos approve or reject. Pagka pindutin niya ng approve or reject, nasa system na ng DM yun. So meron na kaming record. Government din siya, engineer. Government. Dubai Municipality. Actually, meron tayo. Meron tayong Yun. OBO. Meron tayong nagbibisita, dapat, pero hindi nagbibisita. Kasi kulang ang tao. Yes, correct. Kulang ang tao ng mga Sample, dito sa Manila, sa Tondo, yan, na-experience ko, Tondo, Metro Manila, Quezon City, bibihira kang merong mag-site visit. Usually, may nag-site visit lang, parang random lang. Ano? Pero, yun nga. Saka ito pa, isa. Sa Pilipinas, kapag nag-random visit ka, sabihin na nating walang problema kay OBO, ginagampanan or ang intent ni OBO is gampanan yung trabaho nila na maayos. Pag nag-site visit yan, halimbawa sa isang squatter na merong malpractice or merong mali sa standard na kailangan niyang ipatupad, gigirahin niya ng tao. Walang proper yung clearing na lang ng mga ng mga squatter, 'di ba? Nagkaka-problema. Yung pa kayang malala yung mo, isang malaking company, baka pagpasok mo pa ng gate, hindi ka na makalabas, 'di ba? Dito talaga? Hindi violent strictly implemented talaga. Dito sa atin wala talaga. Isang maling isang maling action mo lang, malaki yung fine, malaki yung multa, tapos yung engineer is pwedeng makulong, pwedeng mawalan ng trabaho, at saka pupunta agad yung mga pulis, mabilis umaksyon yung mga pulis, at kayang-kayang pasunurin ng pulis yung mga tao. Dito, pag may pera ka, talaga. Mahirap naman nating kasi kagaya nating mga engineers, 'di ba? Merong mga matitirong pulis, meron din namang compromised. Yun ang mahirap dito, kasi malulupit yung pulis dito. Talaga takot yung mga tao dito na gumawa ng hindi maganda. Sa atin hindi takot yun yung problema. yung nasa gobyerno, yung takot gumawa ng maganda dahil hindi nila kayang sagusaan yung baluktot na sistema. Yun ang root cause. So balik tayo ngayon balik tayo sa flood control. Yun yung root cause. Ipasok na natin yan, yung flood control engineer. Bale, yung sinasabi mo, yan ang pasok na pasok. Sample na lang doon sa flood control ng LGU, responsibility ng LGU, ay maintenance. Kunyari, ginawa ng DPWH project, yung malaking project nila, hindi naman na-maintain ng ibang LGU. Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero usually, hindi nila na-maintain. Kaya nga bumabaha Nandun yung pagkagawa ng project. May mga squatter na pupunta, may mga squatter na titira. For example, nagawa ka ng barrier, diba tulay, may barrier, walang proper CCTV, walang proper mitigation, or baka nga pag nagtayo ka doon ng CCTV, nanakawin din yung CCTV. Yung CCTV mo, babakalin ng mga magnanakaw. Kasama dapat sa sa feasibility study nila. Dapat may feasibility study muna sila, may design sila before nila ipa-implement. Ngayon kaya nga wala silang building permit dahil wala siguro silang feasibility study. 'Di ba, na-implement nila even yung watershed, yung drainage system. Isipin mo, merong yung iba, merong flood control pero walang maayos na drainage system. Wala ding watershed. So para saan yung flood control nila? Kaya nga ayun, natumbok na natin, tapusin na natin. Natumbok natin yung mismong problema, 'di ba? Kahit gustong sundin yung tamang way, napakaraming compromise pagdating sa safety ng tao na gagawa ng tama, yung suporta na makukuha sa gobyerno para gawin yung tama, and yung the entire system or yung the agencies na makikipag-collaborate sa'yo para gawin yung tama. Doon pa lang sa sabihin na nating nonchalant, di ba? Pero naman tatlo nakikiayon sa mali, gustong ipagawa ang tama, tsaka yung tahimik lang, yung nakikisabay lang sa agos. Yung nakikisabay sa agos, tsaka yung gustong gumawa ng tama,
Tinatabas nila yan, Oo. kinugupit nila yan. Diba? So, Pero in short, lahat natin responsibilidad, tama? Mismo. Ayun, di ba actually, nakuha natin yung punchline. actually sinisimulan na nga engineer pag 'di ba ngayon parang sila Magalong, syempre yung mayor ko, flex ko lang yung mayor ko. Tapos sila shout out mayor. Vico Soto. Shoutout kay Mayor Magalong. Mayor namin dito yun kasi good governance din siya. So sila din magi-start niyan. Ngayon pagka dumami na yung mga kasama nila, of course tayo yung mga katulad nga na sabi niyo kanina na yung mga abstain lang, yung sumasabay sa agos, ganyan. Siyempre, pag tayo rin na matino din, sasabay na rin tayo sa kanila pa. And sana. Oo. Dire-diretso na nga. So bumalik tayo sa unang usapan, balik tayo doon sa tanong mo. Ano yung magandang gawing way para sa checking? Una-una, nasa isip ko yun, yung technology ng Pilipinas, iangat. Yung kagaya dito sa UAE na napaka-comprehensive ng sa tablet nakasalalay yung reporting. Kumbaga real time nandoon sa tablet, merong mga updates, may mga checklist na siguro yung inspector na aayusin lang niya dyan, tapos pagka-upload niya nasa system na agad, tapos pwedeng makita ng kahit sino. Yun ang Tapos syempre ang compromise na yan, paano kung hindi patas yung nagche-check. So dapat third party, napag-usapan nga natin yun kung pwede lang ibang lahi yung nagche-check. Kasi may binabayaran din naman hindi naman libre yung serbisyo ng inspector. Di doon ka na lang sa ibang lahi na less likely to ano ba tawag English ko na mandaya. So ayun, kapag naayos yung reporting system and nagkaroon ng proper protection yung nag-o-audit, yun. Siguro malaki yung pagbabago na mangyayari. For example, random checking, yun, mahalaga din yun, yung random checking ng audit. Yung hindi schedule, hindi nakatimbre na, pupunta ako dyan ngayon. Yeah. Oo. Usually kasi nakatimbre yan pagka Tsaka walang proper yeah. documentation, walang proper logs. Dapat may proper documentation. Dapat iangat yung documentations ng mga bawat agencies na in case merong mag-o-audit, one click lang, pengi ako ng documents nyo for this, for example, this quarter or this semester or this year, pakita ako ng history nyo or ng logs nyo, nandun lahat ng mga documents nila na required. Dapat may proper system. Sigurado naman, meron yan, pero again, yung sa Excel pa rin sila, Excel. Excel. Diba? Ang dami ng applications online. Yun hindi naman sa pineflex ko yung Dubai. Diba? Pero ganun yung dito gobyerno yung nangunguna sa mga hangga't pwedeng gamitin yung technology, ginagamit ng Dubai yung technology. Mas advanced yung documentations ng Dubai Municipality kumpara sa private. Nakakalungkot. Dito parang ayoko ma-misquote dito parang sinasadya na old school. para maging mahirap yung reporting at yung cross verification. Kung gamitin niya ng application, ang dami-daming project management softwares na ginagamit ngayon sa online. Makakabawas sila ng tao. Makakabawas ng tao, tsaka makakabawas ng problema, tsaka malilimitahan yung misconduct. Tsaka yung mismong contact ng tao mismo, di ba? Pag online, mahirap nang magpadulas, mag-SOP sila ng lagay, di ba? Ultimo na nga sa documents namin sa office, meron kami ginagamit na na drive or basta system na nandun lahat ng plano, nandun lahat. For example, meron akong 6 na projects. So yung folder ng 6 na projects, ako lang ang may access. And may history doon na kung for example, nag-download ako ng isang plano. Nakalagay doon na Engineer Andrew downloaded this, yung pangalan ng plano. Tapos naglagay doon yung mga upload ko. Engineer Andrew uploaded his weekly report ng ganyan. Malalaman din kung delay yung report ko. Titingnan lang ng boss ko yung history, i-filter lang yung reporting. Sabihin niya, ba't delay yung report mo? O kaya i-filter niya, ba't mo dinownload tong planong to? Anong intention mo? So may mga ganun kaming monitoring gamit yung software para mapabilis yung transparency tsaka yung documentation. May iwasan din yung fixer. So kung may ganyan tayo,
malaki siguro yung pagbabago. Magkakatalo na lang yan is yung kakayahan ng inspector or ng auditor na gawin yung tama para maging maayos. Ibig sabihin, dapat protektado siya ng batas, protektado siya ng kung sino, protektado siya ng kapulisan as he do this exercise. Kasi mahirap na. Pwede kayang dagdagan din ng recognition, di ba? Kung sa pulis ka, may recognition di ba? Dapat sa engineer may recognition din. Pwede rin. Pwede rin yun. Oo. Pero, ayun. At the end of the day, these are suggestions lang, di ba? Sabi ko nga, ito ay kwentuhan lang. Na kayo, anong naiisip nyong way? Or baka may suggestion ka, o baka meron kang barahan na gusto mong ilapag na ito yung way na naisip ko for this exercise or for this improvement. Worst to worst, boss, mag-president na lang tayo. or gayahin natin si Engineer Yuri na si Boss Yuri na lang. Gusto maging district engineer. Iboto natin ang district engineer. District engineer. So, yun, parang okay na to. Okay na to. Hindi ko yung na-expect na makakausap ko si Idol. Daily Dose of Construction. Para lang tayo kami ni na Alden ganun lang nung nandito si Alden. And actually kahit nung sa school hindi kami ganun ka-close. Pero nagkakapansin na kami, matinik talaga yan. Mahilig yan sa libro. Sa babae. Matinik sa babae? Ay, hindi ko alam yun. Ikaw matinik sa babae? Hindi. Ano lang tayo. Lover boy si Sir. Oo. Kita ba dito? Hindi kita dito. Nandito sa isang cellphone Tsaka masaya yung stick to one. Yeah. Shout out kay Mrs. I-trim mo yan, Sir. Patunay lang na hindi lahat ng engineer babaero, no? Ay, oo. Nandito pa tayong tatlo Oo. Na nagsama-sama tayong tatlo, may grupo na lang hindi babaero. May yan. Kaya basta mahalaga yun. Mahalaga yung ganun. Doon nagsisimula yun, boss. Sir, podcast na rin ba natin about married life? Kinig talaga ako dyan. Kakasaling ka ba? Kakasaling ka na? Matanda na tayo, di pa tayo kinakasal. Sabi ni engineer, pwede na daw singit na lang natin bago tayo magtapos. Pero hindi ganito wala na sa edad yan Wala na sa edad yan Di na tayo pasok sa... Hindi, sabi nga nung ka-churchmate namin dito sa Dubai. Sabi, pa lang kami magjowa pa lang kami ni Mrs. Kada makakausap ko siya. Kung enough na yung pera nyo, kaya nyo na mga 21 to 25, magpasawa na kayo. Pangit din yung sobrang late, sabi niya. Kasi nga, kagaya ko, sabi niya, nag-asawa ko 37 na. Nag-anak kami ni Mrs. Halos parang, na ako, magpo-40 na ako. 60 na ako, nagpapaaral pa ako, hindi ko rin may enjoy yung retirement ko. Sabi niya, gano'n. Sabi niya, pangit din yung sobrang late. Actually, maganda yung maaga kung financially kaya mo na. Hindi, as much as possible, financially kaya mo na. Mag-asawa ka na ng maaga, huwag mo nang patagalin. Sabi niya gano'n. Parang 2 years before kami nung nagpakasal ni Mrs. Yun. Tsaka mas masaya yung may kasama, may asawa, may pamilya. Excited ka lagi mo sa anak mo, gano'n. Ayan Nandito, rinig ako Nagpapabango ba? Nagpapabango sa misis. Pero hindi naman natin, i-check up kayo. Ma-out of topic tayo. So, yun. Ayos ba? Sana nag-enjoy kayo sa kwentuhang ginawa natin. Yes, sir. Siyempre naman, sir. To summarize, ma-influensya lang natin yung 200 na katao. Yung 200 lang okay na. Pero anyway, to sum it up, yun na pag-usapan natin. The root cause is yung ability ng engineer na gawin yung tama is hindi niya magawa or hindi niya ma-perform dahil sa laki ng compromise, 'di ba? Para kang bangka na alam mo yun, magsasagwan sa gitna ng ocean. Talaga namang lalamunin ka ng alon, kaya hindi nila magawa. And
the best way for us to do is transparent monitoring, and kung kaya is may mga third party overseas or may mga third party which is hindi part ng government na protektado ng kapulisan. So may dadagdag ba kayo or promotion? So napapanood tayo ng 200 viewers. Pag in-upload ko to, baka 200 views after 1 month. TSI may quality, please follow. Ayun. Ikaw, Joey? Yun lang sir, follow na lang yung page ko, Joey, for more content ng about everyday life of a project engineer. Yun. Ayos. Ayos. Daily dose of Sir, project tayo okay lang, engineering. sir? Ay, sorry. Oh, Sorry. wait. Hindi, okay lang yan. Ikaw muna sir, sorry. Cut nyo na lang sir. So, ayun. Once again, I'm Engineer Andrew at ito ang Kwentong Inhiniyero. Bye.